Ika nga ng kasabihan, you cannot give what you don't have. Karanasan, pagpupursige, relasyon at pananampalataya sa Panginoon ang mayroon ang mag-asawang Alex at Edna. Kung kaya't kanilang nakamit ang minimithi ng kanilang mga puso at naging pagpapala sa nakararami. Ngunit hindi rin naging madali ang kanilang mga pinagdaanan. Ako yung tinatawag nilang black sheep. I've been into many mga vices, mga ganyan. Ang feeling ko, unlove ako. Until na-realize ko na I had to work kasi para may maipakita ako sa kanila doon sa family namin na yung iniisip niyo tungkol sa akin, hindi ako ganun. Walang peace sa aming tahanan, wala pong joy, wala po kaming parang sobrang hirap ng buhay namin. I want to be a blessing to my family and that is my whole dream. Galing sa malaking pamilya sina Alex at Edna. 8 magkakapatid sina Alex at may maayos na trabaho ang kanyang mga magulang. Minor de edad noon si Alex nang magtrabaho bilang cashier at order taker sa isang hotel upang makapagtapos ng kolehiyo. When my father died, nagkaroon siya ng throat cancer. My mom had to raise us. Nung nag-work na ako, nakapagbibigay din ako sa kanya. 11 magkakapatid naman sila Edna at wala halos trabaho ang kanyang mga magulang. Minarapat niya ring magtrabaho upang matustusan ang kanyang pag-aaral. Ginapos man sina Alex at Edna ng mahirap na sitwasyon, hindi ito naging hadlang upang sila'y mangarap para sa mas maginhawang buhay. Naging posible ang kanilang pag-unlad nang ikinatagpo sila ng Panginoon at nagkaroon ng relasyon at pananampalataya sa Kanya. Sabi ko, mag-abroad ako just to earn. Eh nung nakaka-earn na ako, parang hindi ako masaya. It's good. Nung nasa Bahrain ako, doon ko nakilala ang Lord. Pinabaunan ako ng mama ko ng maliit na Bible. Hindi ko binabasa. Until one time, kinuha ko yung Bible hanggang sa nag-struck sa akin yung alam na alam kong word, John 3:16. So hanggang sa napapaiyak ako. May hinahanap tayo yung soul natin, may hinahanap-hanap I needed to feed myself with the Word of God para ito yung maging guide ko. I was very blessed na mayroon po akong friend na grabe ang passion niya to reach me and para maipakilala lang si Christ sa akin. Tuluyang sumunod sina Alex at Edna sa tawag sa kanila ng Panginoon. Umuwi si Alex sa Pilipinas upang mag-aral sa Bible School. Siya'y naging ganap na pastor at si Edna naman ay naging song leader ng kanilang praise and worship team. Nagtagpo ang landas nina Alex at Edna sa simbahang kanilang pinaglilingkuran at sila'y nagkaibigan. Pagkatapos nilang makasal, nagsimula sila ng isang church sa Tanay, Rizal. Nang lumalaki na ang kanilang pamilya, kinailangan ni Alex na bumalik sa pagtatrabaho sa hotel bilang resident manager hanggang sa may nakilala siyang Korean missionary na nagkumbinse at tumulong sa kanyang magsimula ng isang training center. I started hotel and restaurant services under TESDA. I will put up a school for the transformation of my students. Para pagpunta nila sa respective assignment, maayos na yung kanilang mga puso. And I was before a students like them. For me, it's my responsibility to share the gospel. Magbago yung kanilang mga perspective at makita talaga nila yung purpose nila sa why they exist. So, not only in the academic, but higher pa. Bagamat naging problema ng mag-asawa ang maliit na bilang ng nag-e-enroll, patuloy silang nagtiwala sa Panginoon. We needed 30 students to sustain yung mga rental at saka kung ano pa, mga ibang gastos. Every morning and afternoon, nililihans ko yung mga chairs, literally. Nililihans namin ni Pastora Edna. We never stop praying. We never stop hoping sa Panginoon. That sabi ko, Lord, ikaw nang bukas nito, magpatuloy mo ito. At dahil sa biyaya at katapatan ng Panginoon, nakamtan ng mag-asawang Alex at Edna ang sagot sa kanilang panalangin. At ito po ngayon ay talagang pinalaki ng From 5 students, 35 students, 100 students, thousands na ngayon. Naging college siya.
nag-apply kami ng Higher Education Institution, CHED. Nakilala ang school as HRM, yung aming banner course. Dala ng kanilang katapatan sa maliliit na biyaya, patuloy na pinagpala at pinagkatiwalaan sila ng Panginoon. Nakapagpatayo sila ng simbahan para sa kanilang mga school staff at students. Hanggang sila'y makabili na rin ng lote sa Alfonso, Cavite upang maging retreat place para sa kanilang mga estudyante na kalaunay binuksan na rin para sa publiko dahil sa kanilang hangarin na ang lugar na ito ay maging pagpapala sa mga bisita. Tinawag nila itong Life Place Retreat and Event Center. Gusto kong maranasan nila ito yung peace. And peace comes only through our Lord Jesus Christ. Believe in the power of little by little. Paunti-unti lang. Kasi yan din, hanggang sa ngayon, yan yung ina-apply ko. Katulad nitong Life Place, no? So, ano yan? Dati, grabe ang ano nito, parang akala mo gubat. Paunti-unti lang ang pagdidevelop. Mayroon pong mga dadali ng Panginoon dito na mga disabled ba? Mga bali-bali daw yung, nakita ko mga bali ang mga kamay na talagang mga pilay. Sabi ko, Lord, ano kaya yun? So sabi ng Panginoon, itong lugar na ito, pangalanan yung Life Place. Kasi dito magsisimula ang buhay nila. You will only adhere doon sa voice ng Panginoon through the Bible. So, ipakikita niya sa iyo ang mga kabutihan niya. Kapag nasa Panginoon ka, lalo mong marirealize na talagang mabuti ang Panginoon sa iyong buhay. Philippians 4:13, I can do all things through Christ who strengthens me. Kasi only the strength of God during that time ang nagpapalakas talaga sa akin na lumaban sa lahat ng mga kahirapan, pagsubok ng buhay. My Lord Jesus talaga is so faithful to me. He's so faithful. Ang Panginoon sa buhay ko, siya lahat-lahat. Wala ako kung wala ang Panginoon. It is all about God. Peter, may sinabi si Alex na natamaan talaga ako. Sabi niya, I felt unloved when he was a child. And then may din sinabi si Edna na na-bless din ako na she had this burning desire to share the gospel. Na kahit sa eskwelahan nila, sinishare talaga nila si Jesus. Nakaka-bless. Tama. And she said, we never stop praying. Kasi kung ganun ang our attitude, we never give up, talagang the Lord will answer. You know, Joyce, just watching Alex and Edna's journey reminds me that success in life isn't measured by how much we earn or achieve, but by how much we allow God to transform us from the inside out. What the world calls weakness, God can turn into strength. What looks like failure, He can turn into a testimony of His faithfulness. That's really beautiful, Peter. Ang kwento nila ay patunay na kapag isinuko natin ang ating buhay kay God, siya ang magbibigay ng tunay na kasaganaan, kapayapaan at kagalakan. Hindi lang ito tungkol sa mga achievements mo, kundi sa pagbabago ng puso at pananampalataya na nagbubunga ng pagpapala para sa iba. Exactly. And what's remarkable is that God honors even the smallest steps of faith, from praying over empty chairs, building a retreat house. Imagine that. Doon ka lang sa upuan and then ngayon meron ka ng retreat center. It's all about the evidence that when we walk with the Lord, He multiplies our efforts beyond what we can imagine. Kaibigan, baka ikaw ay nanonood ngayon at nararamdaman mo na parang wala kang halaga o kaya'y pagod ka na sa mga problema mo sa buhay. Tandaan mo, hindi ka nag-iisa. Ang Panginoon natin ay handang tanggapin ka, mahalin ka at bigyan ka ng bagong simula. That's so true, Joyce. The Bible says in John 3:16, "For God so loved the world that He gave His one and only Son, that whosoever believes in Him shall not perish, but have eternal life." That promise is for you.
today, right here, right now. Let's pray. Dear Lord, I heard your word from John 3:16, and I am so thirsty and hungry for your touch and for your love. So now I come to you and I surrender. I surrender my life. I surrender my plans, my dreams to you, the God who loves me unconditionally, the one who died on the cross to pay for all of my sins, to secure my future. Forgive me, Lord, for trying to live my own way, my own style. But now, Lord, I want to journey with you. So I invite you, Jesus, come into my life, be my Lord. Come into my life, be my Savior. Starting today, I will walk with you. Thank you for leading me. This is my prayer in Jesus' name. Amen and amen. Sumabay ka ba sa prayer at tinanggap si Jesus bilang Diyos at tagapagligtas? Balitaan mo naman kami. Please send us the message, yes, tinanggap ko si Jesus, through text or via the 700 Club Asia Facebook Messenger or comment section ng YouTube channel o tumawag sa Prayer Center para mapagdasal ka namin. Grow in your faith, join our online Bible study group today. Just type BSG in the comment section of the 700 Club Asia YouTube channel or Facebook Messenger to receive details. Kung minsan, parang ang hirap makita ang direksyon ng buhay kapag puro pagsubok ang dumarating. Pero gaya ni na Alex at Edna, natutunan nila na ang tunay na lakas at kapayapaan ay nagmumula lamang kay God. Kaya kung ikaw ay naghahanap ng gabay at panibagong pag-asa, bukas ang CBN Asia Prayer Center para ipagdasal ka at bigyan ka ng encouragement mula sa salita ng Diyos. At marami pang kwento ng pagbabago at himala ang maaari mong mapanood sa The 700 Club Asia YouTube channel. Be encouraged by real stories of real people whose lives were transformed by the real power of God. So, stay connected with us. Follow the 700 Club Asia on Facebook, Instagram, TikTok, X, and Spotify. Share these testimonies so more people can encounter the love of Christ. Kung gusto mong palakasin ang inyong pananampalataya, araw-araw basahin ang devotional sa cbnasia.org o i-download ang Tanglaw app kasi libre ito at madaling gamitin. Perfect para magbigay ng inspirasyon at ng kapayapaan sa bawat araw. Available ang Tanglaw sa Google Play, iOS, Spotify at Apple Podcast. Di lahat ng preso nasa selda. Sa isang iglap, nawala siyang lahat. Diyos ang nasa cancer. Pero lahat ng bilanggo Daddy, tignan mo, pinag-pray tayo. pwedeng maging malaya. Gusto mo bang maging bahagi ng paghatid ng liwanag ng Panginoon sa mga naghahangad ng tunay na kalayaan? Sa bawat regalo mo sa CBN Asia, nakakarating ang Operation Blessing sa mga komunidad na sabik sa tulong. Patuloy mong napapanatiling on-air ang The 700 Club Asia at sinusuportahan mo ang 24/7 na paglilingkod ng ating prayer center. Isang tahanang bukas sa lahat ng nangangailangan ng panalangin at pagdamay. Bilang pasasalamat, makakatanggap ka ng streaming access ng Preso, tampok ang kwento ni Wendell Tolibas, dating bilanggo na nakatagpo ng tunay na kalayaan kay Kristo kahit nasa loob ng piitan. Plus, ang discussion guide at written in stone Jesus of Nazareth upang mas mapalalim ang iyong pagninilay. Be a CBN Asia partner today. Mula nang maging byuda si Rebecca noong 2016, naging malaking dagok sa kanya ang pagbagsak ng negosyo ng kanyang pamilya. Masakit kasi nung time na yon wala akong alam na trabaho kasi yung business namin, si dada lang nila ang may alam. So we were forced to close the business kasi hindi ko naman siya alam patakbuhin yung business namin eh. Makalipas ang 1 buwan mula noon, na aksidente naman sa sasakyan ang isa sa kanyang mga anak. Unti-unting naubos ang kanilang pera. Nahantong sa pangungutang sa bangko si Rebecca. Nabigong bayaran ni Rebecca ang utang.
Kaya wala siyang nagawa kundi ibenta ang kanilang bahay upang makabayad ng utang. Desperate na talaga ako. Sabi ko, Lord, kailangan ko na pong mabenta yung property na binibenta ko. Sabi ko, ganun, tulungan niyo po ako. Reach out to people who will prosper me with this property. Kasi ang dami nang tumingin, tapos titingnan nila, tapos hindi naman nila magugustuhan yung ganon. So sabi ko, Lord, I surrender na. You are in control. Yung ganon. Tanging dasal ang ginawa ni Rebecca. Hanggang sa isang araw, Nanood ako ng 700 Club, si Sir Peter Kairos ang nagsasalita. In Jesus' name. There's also someone now, you're praying for this transaction. Ang tagal na nito. Palapit at palapit, tapos nawawala. The Lord is saying, I'm opening now the doors that have been closed for your life for so long. And when I open those doors, no man can shut it. I'm commanding the blessing to come to you. Receive it now, kapatid. Ako yun. Sabi ko, Lord, ako to. Kinakausap mo ako. Sabi ko ganun sa kanya. Tapos sa akin na po ito. Sabi ko, hindi po. Alam nyo, that was April, June, nabenta yung property. sinagot ng Panginoon ang kanyang dasal. Dahil sa pumasok na kita mula sa nabentang property, natugunan niya ang mga pangangailangan ng kanyang pamilya. Nakabayad din siya sa kanyang mga pagkakautang. Lahat yun ng utang namin, nabayaran namin siya dahil sa paniniwala ko sa Panginoon. And He is faithful. Nothing and no one can stop God from giving what is due us, kung ano yung para sa atin. Ganon niya tayo kamahal. Ang mga tagpong iyon ang lalong nagpatibay sa kanyang pananampalataya. Ngayon ay masigasig si Rebecca sa paglilingkod sa Diyos bilang discipleship leader ng kanilang simbahan. Nagsisilbi din siyang daluyan ng biyaya sa iba. Alam niyo yung peace and joy na nararamdaman ko, hindi ito mabibili ng milyon. Kasi I have full trust in the Lord na kasama ko siya kahit wala na ang asawa ko. Bagamat hindi na muling naisalba ang kanilang direct selling business, hindi kailanman naranasan ni Rebecca at ng kanyang mga anak ang magipit. We count our blessings every day. At malaking part ng spiritual journey ko ang 700 Club. Siya yung padala ng Panginoon sa akin palagi to comfort me. Walang ibang tutulong sa atin kung hindi ang Panginoon. Kaibigan, baka ikaw ay nasa sitwasyon ngayon na parang wala ng pag-asa. Maaaring may sakit ka, may problem sa finances, o may mabigat na pinagdadaanan. Please remember, ang Diyos na tumulong kay Rebecca ay siya ring tutulong sa iyo. Let's come to Him together if we need healing, if you need provision, if you need peace. Pray. Pray with us now. He is the God who answers. Joyce, you want to lead? Yes, I feel in my heart na may mga tao ngayon na nanonood, Peter, na ang feeling mo ay kumakapit ka na sa patalim. Merong isang oportunidad na alam mong mali. Alam mong mali itong bagay na ito. Pero ang feeling mo, no choice ka na. That is a lie. Whatever that is, alam mo sa puso mo mali. But you see, the Lord God has something for you. You need to learn how to wait. The Lord is saying to you right now, wait, anak. Meron akong plano para sa'yo. Have faith and stay strong. And say no to any human plans that are clearly evil in the name of Jesus. There's someone watching now and you have ulcers. The Lord is supernaturally drying up your ulcers this very moment. Receive that, kapatid. There's also someone watching. You get dizzy spells every now and then. So, concerned ka every time you have to go out kung magkakaroon ka ng dizzy spells. The Lord is removing that from your system right this moment. He's balancing your eardrums right now. Receive that, kapatid, in the name of Jesus. There's also someone the Lord is speaking to. You started a business over a year ago, and di ka pa nag-break even. You're so concerned. The Lord is saying, I'm the God who will provide. Put your trust in me. I will give you the wisdom on what to do, says the Lord. Thank you, Father, in Jesus' name. Amen.
Naramdaman ko na tuloy-tuloy ang pag-recover ko. Doon ko naranasan yung kapangyarihan ng Diyos. Wala kaming pera pero naitayo namin yung farm na ito. Nag-restore sa akin, finances, trabaho. Lahat po yan galing sa Panginoon. Tulad ba nila ay sinagot din ng Panginoong Jesus ang iyong panalangin? We want to hear it from you. Please text answered prayer and share your story with us. Send it to 0917-126-1442. Di lahat ng preso nasa selda. Sa isang iglap, nawala siyang lahat. Diyos ang nasa cancer. Pero lahat ng bilanggo Daddy, tignan mo, pinag-pray tayo. pwedeng maging malaya. Gusto mo bang maging bahagi ng paghatid ng liwanag ng Panginoon sa mga naghahangad ng tunay na kalayaan? Sa bawat regalo mo sa CBN Asia, nakakarating ang Operation Blessing sa mga komunidad na sabik sa tulong. Patuloy mong napapanatiling on-air ang The 700 Club Asia at sinusuportahan mo ang 24/7 na paglilingkod ng ating prayer center. Isang tahanang bukas sa lahat ng nangangailangan ng panalangin at pagdamay. Bilang pasasalamat, makakatanggap ka ng streaming access ng Preso, tampok ang kwento ni Wendell Tolibas, dating bilanggo na nakatagpo ng tunay na kalayaan kay Kristo kahit nasa loob ng piitan. Plus, ang discussion guide at Written in Stone Jesus of Nazareth upang mas mapalalim ang iyong pagninilay. Be a CBN Asia partner today. Na si Jessa ang pabalik-balik na kondisyon ng anak na lumala pa sa paglipas ng mga taon. Mabalakan na kay ngano na yung dunggan. Sige naman agas, pag sige na siya limpyuhan, masakitan siya. Butangan na lang namoy gapas kay para dili siya langon. Luoy pod kay bata, sakitan pod ta kay mama ta. Isang magbubuko ang kanyang asawa na si Junmar. Kumikita lamang siya ng 400 pesos kada araw na kulang pa para sa kanilang gastusin. Kaya hirap silang mapatignan sa doktor ang anak. Madlog nga sa palitunon nga tambal ng mahalan, wa kami ka-afford. Kaya naman, hindi sinayang ni Jessa ang pagkakataong mapa-check up ng libre ang anak na si Jessmar sa Medical Brigade ng Operation Blessing na dumayo sa Bantayan Island sa Cebu. Bit-bit din niya ang bunsong anak na si Sebastian na ilang araw nang may ubo. Agad naman silang sinuri ng doktor. Ang tawag doon sa depresya ng tenga niya ay otitis media. Ibig sabihin, nagkaroon siya ng infection sa tenga. Hindi na lang dito sa medyo labas, kasama na yung sa loob. Pag ganyan na infection, kaya pwede siya mag-ato sa utak. Kung mabayaan pa, pag may liliguan, ang bata dapat hindi nakakapasok ang tubig sa tenga. Tinatakpan ng kamay ba? Itong kabilang tenga para hindi napapasukan ng tubig. Kaya pag napasukan, hindi na limpyuhan, magka-infection. Iba pa yung nagkasipon and then naging infection sa tenga. So na-antibiotic na inumin, na-antibiotic na ipatulo, na ay vitamins para mag-usog yung resistensya. So kung magpatulo ka, kusa na yan siya lalabas. Binigyan ng libreng mga gamot na eksakto sa kanilang dosage ang magkapatid. Tinuruan naman ng volunteer nurse sina Jessa ng tamang pagpatak ng eardrops sa tenga ni Jessmar para sa tuluyan niyang paggaling. Dako kay tabang mo mga wami gasto na check up akong mga anak. Dati nag-uol ko karon nalipay na kay natambalan akong anak. Nabigyan din ang kanilang pamilya ng food bag bilang tugon sa kanilang pangangailangan. Mahigit 300 na residente sa Barangay Puok, Santa Fe, Bantayan Island sa Cebu ang natulungan sa libreng medical, optical, dental check-up at tuli sa mga bata. Salamat kayo nga gitagag kog salamin. Dako nga tabang sa akon pag pedicure, makatabang sa akong pamilya. Dako pasalamat nga malibre niya mawa pag yun ang magsakit-sakit ang ipon. Daghan kayong nalipay. Dagan kay salamat sa Ginoo kay niabot mo nga himuon mo niyang instrumento para matabangan ang mga taong nanginahanglan. Salamat. Jessmar's story reminds us that God sees even the smallest cries for help. A simple ear infection caused years of pain and rejection, yet through Operation Blessing, the Lord brought healing, hope,
and joy back to this child's life. Amen. At hindi lang si Jesmar ang natulungan. Maraming kababayan ang nakaranas ng libreng dental services, optical checkups at circumcision. Namigay din tayo ng mga gamot. Ang lahat ng ito ay patunay na ang pagmamahal ng Diyos ay naipapakita sa pamamagitan ng malasakit at pagtulong sa kapwa. Amen. That's the beauty of compassion in action. Operation Blessing goes where the need is greatest, bringing not only medical care, but also the love of Christ to families who feel forgotten. Baka iniisip mo ngayon, paano ako makakatulong? Ang sagot dyan ay maging katuwang ng CBN Asia. Jumoin ka na sa amin. Sa inyong pagbibigay, mas marami pang bata tulad ni Jesmar ang makakaranas ng kagalingan. Mas marami pang pamilya ang makakakita ng hope. Yes, your partnership makes a difference. Every peso you give helps provide medicine, dental care, eyeglasses, and so much more to those who cannot afford it. Kaya we invite you today, make a decision, donate to CBN Asia so Operation Blessing can continue its humanitarian efforts. All you have to do is call the numbers on your screen, scan the CBN Asia QR code, or visit cbnasia.com/give para malaman kung paano ka makakapag-donate. In our Push Pilipinas segment, we lift a prayer request to God from our 700 Club Asia Facebook page and rejoice in His powerful answers. Okay, I want to read the prayer request to you from Ayan. Lolitz. Amen. Lord, pagalingin mo ang anak ko. Umatake na naman ang kanyang sakit. Alam kong hindi mo siya pababayaan. All right, Heavenly Father, you know Lolit's request and you know what kind of sickness that is. And so, Lord, we command in Jesus' name your healing to be upon Lolit's child. In the mighty name of Jesus, be made whole now. We receive that by faith in Jesus' name. Amen. Amen. Today, we've seen how God's love breaks through every circumstance, whether it's sickness, loss, or financial struggle. Each testimony is a living reminder that the Lord is near to those who call on Him, and He delights in turning our tears into triumphs. Kaibigan, ang mga kwento ng pagbabago na napanood natin ay patunay na walang imposible kay God. Kapag isinuko natin ang ating buhay sa Kanya, Siya ang magbibigay ng bagong simula, ng kapayapaan at ng direksyon sa atin. His mercy is fresh every morning and His promises, they never fail. And as we close, let's hold on to this beautiful promise from the Word of God. Those who look to Him are radiant. Their faces are never covered with shame. Psalm 34, verse 5. May you walk in that radiance knowing that God's light shines over your life. From all of us here at the 700 Club Asia, thank you for joining us. May you experience Christ's joy, peace, and unfailing love as He turns your pain into meaningful purpose. God bless you. Bye! Dating frat member, naging missionary. Paano siya nagbago? Lalaki, nag-50-50 dahil sa COVID-19. Himalang gumaling. Tunghayan ang mga kwento ng himala sa Security in Faith. Dito lang sa The 700 Club Asia.